Ayan, may mga propaganda na po yata ang Kamangyang para palabasin na marami pa rin ang nagmamahal sa kanila. Okay? Ito ay para pagtakpan siguro na sila ay worried na rin. May video kasi na in-upload sa TikTok, ang shinare naman. Okay? Hold on. Hanapin ko para may pakita ko sa Princess Maui 2. Okay. This one. Pero alam nyo, si VP Sara po talaga pala ay balak tegehin. Okay, yan ang pag-usapan natin mamaya, pero gusto ko na ipakita sa inyo itong mga propaganda and kuning-kuning na pinalalabas nila na parang pinalalabas nila na malakas ang suporta kay Marcos at hindi kay VP Sara. Okay? Na mas marami pa rin ang supporters ni Marcos. Kailan naman nangyari yun? Ang mga panloloko nyo sa Kafua. Okay. Ito yung video. Ayan, nakapasok na po yung iba. Ayan, oh. Nakapasok na po sila. Ayan na po. Kala mo, rally. Marami pa doon, guys. Marami pa doon. Ayan, ito lang muna ang unang pinapapasok. Nakakatuwa naman to, guys. Ayan, BBM. Ayan, meron pang naka-scooter. Ayan, nakapasok na po yung iba. Ayan, oh. Okay. So, nag-gather ngayon ang tao sa loob ng Kamangyang. May mga pinatawag na mga tao. Hindi ko alam kung bakit sila pinapunta. I don't know. Ano ba itong invitation ng Kamangyang? Ang sabi na, ay punta kayo dito. Mag-ano tayo, mag-meet and greet. Ganon. Mag-lunch. Mamimigay ng ayuda. Ang daming pumunta ngayon na na may mga bit-bit pang anak at may mga stroller pa. Dumadagsa ngayon sa Kamangyang. Hello, Ate Jasmine. Ano ba? Jamia Bonbon. Correct. Yan ang tinanong ko, yung Oplan Romanov or Operation Romanov. Okay, tama kayo dyan. Bakit nagtitipon-tipon ngayon ang tao sa Kamangyang? Ano to? Human shield? Natatakot ba sila na sumugod ang taong bayan sa Kamangyang? Kaya dapat may mga supporters din doon na magbablock? Or pipigil? Or I don't know. Or gusto lang nilang ipakita na dumadagsa pa rin ang supporters. At dahil nga may banta si VP Sara sa buhay ko, no? Ni Marcos Jr. at saka ni Liza Tanas. At ni Tambi ay pinatawag ang mga tao para ipakita na mas mahal ng taong bayan si si Kuting Jr. kaysa kay Sara na yan na nag-meltdown, na nagwawala sa galit. Alam niyo, kahit si Tonying nagsusunod na lang na vlog, si Tonying, di ba, keme na pumupuna pero binatikos din niya si VP Sara, wala na raw sa tamang katinuan. Ay, sino ang hindi magwawala? Kaibigan mo, kumare mo. Yung si Atty. Zuleika Lopez. Di ba? Staff mo pa. Pinakamataas mong tao sa opisina mo. Ganon ang nangyari. Halos mamatay-matay sa loob ng lower house dahil sa mga masamang balak. Diretso ko na mamaya, try ko pag-usapan yung mga tungkol sa gurguran. Balak patayin niya si Atty. Zuleika Lopez. Allegedly, balak patayin. Kaya ipapadala sa Women's Correctional. Kasi kung doon mapapas lang si Zuleika Lopez, may masama talaga silang balak, hindi lang kay Atty. Lopez, kundi pati kay VP Sara. Mamaya ko i-checka, dito muna tayo sa kanilang panic mode. Okay, may mga dumagsang tao. Tapos ngayon halata muna talaga, naglabas ng statement ang League of Municipalities of the Philippines. Samahan siguro to ng mga anong klase ba itong municipality? Basta siguro mga mayors to, no? Ano ba sila? Yung tipong
may mga class yan ng municipalities, di ba? May mga developed na municipalities, merong mga municipalities na malaki ang population, may mga category, may mga classes yan. League of Municipalities of the Philippines statement of unwavering support to the administration of President Coting Jr. Ang sabi ng mga samahan ng mga munisipalidad sa Pilipinas, mga bayan-bayan. We, the officers and members comprising the League of Municipalities of the Philippines, express our unwavering kuning-kuning. The recent pronouncement, binabati ko si VP Sara, of Vice President Sara Duterte not only threatens the life of the head of the Philippine government, but also endangers our democracy. We call upon our leaders to exercise restraint and accountability in their words and actions. Leadership demands a higher standard of conduct that prioritizes. Kahit si Tonyo, may mga bati-bati ko sa hindi ganyan ang tamang ugali ng ng nakakataas na ranggo. Hindi lang niya masabi, hindi ganyan ang ugali ng ng 'di ba, ng politiko dapat, or hindi dapat ganyan ang ugali ng nasa tamang katinuan. May ganun si Tonyo na sinabi. We reject any threats of violence or actions that may undermine the safety and stability of our nation. You think ang threat kay Kuting ay threat sa stability ng bansa? Baka nga ang threat sa isang tamad na opisyalis at walang ginagawa at mukhang iba pa ang pinakikilos at iba pa ang namamalakad imbis siya, ay baka nga ikabuti pa ng bansa eh. Nagpanic sila. Ayan nagpahayag na ng support yung League of Municipalities. Nagtitiwala daw sila kay Kuting na ipagpapatuloy ang pamumuno ng may integridad. Ibig sabihin, gagawa ng tama kahit walang nakatingin. Naniniwala kayo may integrity si Kuting, mga ate at kuya? And compassion, may pagmamahal at aray. Fostering an environment where democracy and progress thrive. Itong mga munisipalidad, syempre pinamumunuan ng mga mayors, di ba? Anong klase kayo? Porke namimigay ng ayuda, masaya na kayo. Ano ang pinagawang tulay sa munisipalidad ninyo? May pinaayos na may build. Sabi may build better more siya na. Saan? 2 years na may get. So, ayan na, nag-issue na. Pinost ito actually ng Philippine News Agency, ang ating state-owned na media, pag-aari ng gobyerno natin, Philippine News Agency. Okay, pinost nila na nagpapahayag daw ng suporta ang League of Municipalities. Tapos, sino pa yung mga nagsalita? Yung National Security Council. Di ba dati si Clarita Carlos sa NSC? Na nagpasalamat sa generous allowance galing kay Liza Di Umano, sabi natin Maharlika. The National Security Council considers all threats to the President of the Philippines as serious. Ang pagbabanta doon ni VP Sara ay hindi dapat ipagpawalang bahala. Ito daw ay seryosong bagay. Okay? Hindi biro. Any and all threat against the life of the President shall be validated and considered a matter of national security. We shall be closely coordinating with the law enforcement and intelligence agencies to investigate the nature of the threat, yung banta ni VP Sara, the possible perpetrators, and their motives. Iimbestigahan daw si VP Sara. Pati yung siguro yung kanyang inusap, sino kaya ang kausap ni VP Sara? Kinausap kaya ng personal, kinausap kaya over the phone, kinausap kaya through messaging, kailangang ma-hack na ang cellphone ni VP Sara, sino kaya ang kinausap na hitman? Nagugurgur kay Kuting, hindi, di ba? In panic na ang mga ate nyo. Kasi gusto nilang palabasin na unhinged na si VP Sara, wala sa tamang state of mind. Baliwag, Bulacan. Pag-uusapan natin mamaya yung usaping baliwag or baliw at ang banta sa buhay ni VP Sara na muntik-muntik na pala talagang ginurgur. Okay? So, in panic na. Dahil may sabi nga ni VP Sara, paliwanag siya kanina, malakas naman siguro ang audio nung press con. Malakas naman, di ba? Mahina sa aking live, pero malakas yun. Malinaw ang sinabi niya, narinig pa rin. Kapag may nangyari sa akin, kapag ako ay napatay, yun ang sagot niya sa tanong ko. Huwag kang mag-alala, ma'am. Pag ako ay nagurgur, may kausap na akong tao, gurgurin mo rin si Liza Tanas,
si Martin Romualdez at saka si Kuting Jr. Kapag, may kondisyon kapag may nangyari sa aking masama, kapag ako ay nagurgur. Wala namang sinabi, may ibang media ganyan na press release. May inusap na akong parang kinat talaga, di ba? Parang slice. May inusap na akong tao, patayin niya si Marcos Jr., si Liza, tsaka si Martin. Yun lang ay, Pokemon! Yun lang ang kanina press release na may inusap si VP Sarang patayin yung tatlo. Hindi nila kinapture. May mga ibang kumapture naman na may kondisyon. Kapag may nangyari sa aking masama, pag ako napatay, patayin mo rin yung tatlong yan. May kausap na akong tao. So kapag walang nangyaring masama kay VP Sara, anong kinapapanik nyo? Kapag walang nangyaring masama sa pangalawang Pangulo, walang matiteging tatlong salot sa Pilipinas. Thank you, Miriam Cool. Ay, taig-taig ng backup channel ko, main channel. Thank you po. Nagpapanik na kayo. Sabi ko nga sa inyo, wrong move ang ginawa nyo. Na ginanyan nyo ang staff ni VP Sara, si Atty. Zuleika Lopez. Nakita ang kademonyohan ng mga buhaya. Di ba taranta sila, lagi silang nagpapapress con, nagpapalusot sila na tama, justifiable yung ginawa nilang yon. Ospital yung kinontempt nyo. Hindi pa naman convicted, ipapadala nyo sa Women's Correctional. Ano ang balak nyong mangyari doon? O di, galit na galit si VP Sara. Nagagalit si VP Sara. Sabi nga nagpasensya siya ng matagal. 'Di ba? Hindi siya kumibo. Hindi siya nagpapa-press con or what. Nung siya ang inaatake, pero ngayong tao na niya, ayan na, palaban na ang pangalawang Pangulo. At ngayon, ang taong bayan gustong bumaba. Kaya ngayon, pati yung mga munisipyo, mga leaders ng mga munisipyo, mga local government officials, 'di ba? Nagbibigay na ng manifesto of support. Pati si Enrile in panic na, ano ba? Bakit ba parang gusto niyo ng paltan ang nakaupo ngayon? Di ba binoto niyo yan katatapos lang ng eleksyon? Bakit gusto niyo ng paltan? Magpagdebatihan natin ito. Parang gusto niyo sabihin, pag-usapan natin ito. Ano pang gusto niyo? Anarchy na, wala ng gobyerno. Mas gugustuhin pa siguro ng mga Pilipino ang walang gobyerno kaysa may gobyernong kurakot, tamad at walang ginagawa. Sayang ang pasweldo. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.